Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, tatalakayin natin ang dalawang magkaibang klase ng tulong na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Isang tulong na tahimik, propesyonal, at walang kapalit. At isang tulong na may kamera, may narrative, at may malinaw na political agenda. Sa gitna ng lahat ng ito, sisilipan din natin ang tahimik ngunit mahalagang hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng sariling depensa. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong January 1, 2026, bandang alas 12:45 ng tanghali, habang naglalayag sa South China Sea ang US Navy logistics ship na USNS Cesar Chavez, may napansin ng mga watchstander na isang fishing vessel na malinaw na nasa distress. Hindi ito staged, hindi ito planado, isa itong tunay na emergency sa gitna ng dagat. Agad na inabisuhan ng bridge at naglunsad ng rigid-hulled inflatable boat ang barko. 3 Pilipinong mangingisda ang sinagip at dinala sa Cesar Chavez. Sinuri ng medical staff at nakumpirmang nasa maayos silang kalagayan. Kaagad ding ipinaalam sa Philippine authorities ang insidente. Ayon sa mga mangingisda, December 28 pa sila inanod matapos bain ng tubig ang makina ng kanilang bangka dahil sa malalakas na alon. December 27 pa sila umalis ng Pantalan at halos 4 na araw silang palutang-lutang sa dagat, umaasa lamang sa ration food at tubig. Walang camera crew, walang scripted message, walang friendship narrative, rescue lang. Buhay ang iniligtas. Dagdag pa rito, mahalagang idiin na ang ganitong klaseng rescue operation ay hindi isolated incident. Ito ay bahagi ng mas malawak na international maritime practice kung saan inuuna ang buhay ng tao kaysa sa politika. Sa ilalim ng International Maritime Law, ang sinumang barko, military man o civilian, ay may obligasyong tumulong sa mga nasa panganib sa dagat. Ngunit ang kaibahan dito, ginawa ito ng US Navy nang walang kondisyon at walang kasunod na propaganda. Walang claim, walang credit grabbing, at walang attempt na baguhin ang narrative sa West Philippine Sea. Simple lang ang prinsipyo, may Pilipinong nasa peligro, kaya tumulong. Bakit ito mahalaga? Ang insidenteng ito ay nangyari sa isang lugar na madalas ikinakaila, minamaliit, o binabaluktot sa international discourse. Ang West Philippine Sea ay hindi simpleng geopolitical term. Dito nangingisda ang mga Pilipino. Dito sila nalalagay sa panganib. Kaya kapag may aktwal na rescue, mahalagang tingnan kung sino ang room respond at paano. Sa kasong ito, ang US Navy ay hindi obligado. Hindi ito US waters. Hindi US citizens ang sinagip, pero ginawa pa rin nila ang tama ayon sa maritime law at humanitarian duty. Ngayon, ikumpara natin ito sa kumalat na video ng Chinese Embassy sa Manila. Sa video, makikita ang Chinese vessel na nagbibigay umano ng tubig sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang mga caption na nagpapakita sa China bilang tumutulong at mabuting kapitbahay. Sa unang tingin, mukhang humanitarian act. Pero dito na pumapasok ang mahalagang detalye na hindi isinama sa video. Matapos kumalat ang video, agad itong nilinaw at kinontra ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, ang mga mangingisda ay hindi basta stranded lamang. Sila ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas at bago pa man ang insidente, nakaranas sila ng pressure at shadowing mula sa Chinese vessels. Nilinaw ng PCG ang ilang kritikal na punto. Walang formal distress rescue operation na isinagawa. Hindi dinala sa ligtas na lugar ang mga mangingisda. Hindi sila inilipat sa barko para sa medical evaluation. Iniwan silang muli sa dagat matapos ang pagkuha ng video. Sa madaling salita, may kamera, may tubig, pero walang tunay na rescue. Tulong ba talaga o propaganda? Dito nagiging malinaw ang kaibahan ng tunay na tulong at propaganda. Ang tunay na humanitarian assistance ay hindi nangangailangan ng kamera. Hindi nito ginagamit ang taong tinutulungan bilang background sa political messaging. Sa kaso ng Chinese Embassy video, malinaw ang objective, baguhin ang narrative. Ipakita na ang China ay mabait at responsableng aktor, habang binubura ang mas malaking larawan ng patuloy na harassment,
water cannon incidents, at illegal presence ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Habang may video ng pagbibigay ng tubig, patuloy naman ang pagpapalayas sa mga Pilipinong mangingisda, pagharang sa resupply missions, pagpapakita ng puwersa sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ito ang disconnect sa pagitan ng sinasabi at ginagawa. Ang ganitong klaseng video ay hindi aksidente. Bahagi ito ng information warfare. Hindi bala ang gamit, kundi narrative. Hindi missile, kundi perception. Kapag paulit-ulit na ipinapakita na parang China ang tumutulong, unti-unting nababago ang isip ng publiko. Lumalabas na parang, hindi pala agresibo ang China. Hindi pala kailangan ng PCG. Hindi pala kailangan ng allies. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang mabilis na tugon ng PCG. Hindi lang sila nagbabantay ng dagat, binabantayan nila ang katotohanan. Habang nangyayari ang mga ganitong information operations, may isa pang mahalagang development na hindi masyadong maingay sa social media pero napakahalaga sa pambansang seguridad. Ayon sa defense analyst na si Parabellum, inaasahang i-upgrade ng Philippine Air Force ang Spider medium-range ground-based air defense missile system. Ang target ay mas maraming missile canisters per mobile firing unit, kasabay ng pagkuha ng karagdagang Python 5 at EDR missiles. Ang Spider system ay hindi para sa propaganda. Ito ay para sa totoong banta, aircraft, drones, cruise missiles, at iba pang airborne threats. Bakit mahalaga ang upgrade? Mas maraming missile canisters ay nangangahulugan ng mas mataas na sustained defense capability. Hindi agad mauubos ang missile load sa unang engagement. Mas matagal na kayang ipagtanggol ang air bases, ports, at critical infrastructure. Ang EDR ay nagbibigay ng extended range engagements, habang ang Python 5 ay highly effective sa close to medium range. Pinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi lang umaasa sa salita ng iba. May sarili itong kakayahan at plano. Sa unang tingin, magkaibang issue ang rescue ng mangingisda, propaganda video, at missile upgrade. Pero iisa ang sentro ng lahat ng ito, seguridad ng Pilipino. Ang rescue ng US Navy ay proteksyon ng buhay. Ang kontra ng PCG ay proteksyon ng katotohanan. Ang Spider upgrade ay proteksyon ng soberanya. Habang may mga bansang gumagamit ng humanitarian imagery bilang political tool, may mga institusyon namang tahimik na gumagawa ng tama, kahit walang palakpakan. Hindi lahat ng tulong ay pare-pareho. May tulong na may kamera at kapalit. May tulong na walang ingay pero may resulta. Sa West Philippine Sea, malinaw kung sino ang room response sa oras ng panganib, at sino ang room response sa oras ng publicity. Bilang mga Pilipino, tungkulin nating maging mapanuri, hindi emosyonal, at hindi madaling malinlang ng magagandang video. Sa dulo, ang tunay na humanitarian act ay yung nagal iligtas ng buhay, nirerespeto ang soberanya, at hindi ginagamit ang kahinaan ng iba bilang propaganda. Ito ang tunay na laban sa West Philippine Sea. Hindi lang sa dagat, kundi sa isip ng tao.